Today I'm going to perform the musculoskeletal system. The purpose of this assessment is to provide data regarding the client's posture, gait, bone structure, muscle strength, and joint mobility, as well as the client's ability to perform ADL. And the goal of this assessment is the assessment is completed without the patient experiencing anxiety or discomfort. For the planning, check the doctor's order, review client's record, gather all the materials needed, wash hands, wear PPE if needed, position clients comfortably, and provide privacy. And for the implementation, I am Abigail Torres, student nurse from La Consolacion University of the Philippines. May I know your name, age, and address? My name is Laisha. I'm 17 years old and my birthday is October 9, 2000. Always do the hand sanitizing. And for the implementation, observe the data. Ma'am, pwede po kayong mag-stand up po and lakad po ng 3 balik. And isang balik. And next po is the nose test. Bubuwal po kayo and sasalamin po kayo. And next po is the nudge test. Babagsak po kayo sa akin and sasalamin ko kayo. Thank you po. And the next po, inspect and palpate the TMJ. Pwede na po kayo muna po. Yan. Open your mouth po. Di naman po na kayo naglalakcho. Okay naman po yun. And pwede po matest natin yung ROM nyo or the range of motion nyo po. Pwede nyo pong i-grind yung ngipin nyo. Sige po. Open mouth po. And close. Okay naman po yung range of motion nyo sa mouth nyo. And for the next po is... Next is the sternoclavicular joint. Papalpate ko lang po yung clavicular. No? Titingnan po natin kung may tenderness or may lesions na 3%. Pwede ko pong hawakan ng clavicular. Wala naman po siyang tenderness or swelling na nagpapakita or masses po sa clavicle. Ma'am, pwede po kayong tumayo. Observe ko lang po yung cervical, thoracic, and lumbar spine niyo po. And titingnan ko po yung symmetry kung pantay po ito. Kung hindi po pantay yung shoulder niyo, pwede po magkaroon ng scoliosis. And ipapalpate ko din po yung cervical spine nyo or yung thoracic spine nyo din po. Pwede na po kayong tumayo. Circle mo po. Wait ko na din po. Hindi ko po pwede po kayong humarap. Wala naman po ako nakita tenderness or bumps doon sa likod niyo po or wala naman po ako nakita na any abnormalities na tenderness. Po is test natin yung ROM or the range of motion po for the cervical spine. Pwede nyo pong gawin ang
chin to chest, ear to shoulder, and tingin po kayo sa ceiling. Kabila din po. And next po is the test, the lateral bending po, or the, para po yung sa spine niya, kung makikita ko hanggang saan po nagpe-flex yung spine niya po, pwede pong ganito. Ang kabila po. And next po ay gagawin natin ang evaluate rotation. Ang gagawin nyo lang po yung head nyo, isa side by side nyo po, left and right. Ano na po yan. And next po, ulitin po natin yung ROM, yung chin to chest. And ear to shoulder and the ceiling. Next is the test, the ROM of the thoracic and lumbar spine. Pwede po kayong tumayo and aabutin nyo po yung toe nyo. Yan. Next naman po is yung lateral bending, hyper extension and rotation. Pwede nyo pong gawin yung bend, yung katulad kanina. Kabila po. And sa forward. And sa back po. And the rotation ng stomach. Yan. And next po is the test for the back and leg pain. Pwede po kayong humiga. Tataas ko lang po yung paa nyo. May pain po kayo nararamdaman. Next po, yung kabila. Yan po. Yan po. And for the next po is the measure the leg po. I-measure ko lang po yung leg nyo. Pwede po kayong tumayo. Measure ko lang po in inches. May 32 inches po kayo na sa leg nyo. And for the shoulder, arms and elbows naman po tayo. For the shoulder and arms naman po, i-inspect po and palpate po natin yung shoulder nyo and yung arms nyo po. Pwede po. Yan. Pantay naman po. Okay naman po. Same naman po yung color and wala naman po lesion. And smooth naman po yung arms nyo po. And next po, gagawin po natin yung test the ROM or the range of motion po. Pwede po kayong tumayo. Gayain nyo lang po ako. Abduction, adduction, extension, flexion, and rotation. Yan. Yan po makikita if flexible po kayo. Nakita ko naman po, flexible naman po kayo. Sa elbow nyo naman po, inspect po natin yung size and shape po. Po natin. Okay naman po. Okay naman po. And tatest din po natin yung range of motion po. The following movement po is test natin yung flexion. Flexion and extension po. Flexion and extension. Yan. And sa wrist naman po, inspect po natin yung size ng wrist nyo. Sakto naman po. And pantay naman po siya. Para sa symmetry. Pantay naman po. And palpate na din po natin. Okay naman po, wala naman po ang signs na any abnormalities. Para po sa wrist po natin, ulitin lang po natin yung
the extension and flexion po. And rotate lang po natin yung wrist natin. Okay. The extension, flexion, and rotation. Ayan. Flexible pa po yung wrist kasi bata pa po kayo, magiging flexible pa po yun. And test po natin kung, or ano po natin kung may carpal tunnel syndrome po kayo. Observe na lang po natin. Wala naman po. And observe for the flick signal po. What do you do when the symptoms are worse po? When my symptoms are getting worse, I go to doctor to check. And get the kung ano po yung medicine na applicable sa sakit. And next po is test po the thumb weakness. Raise po natin yung thumbs natin. Yan. And laban po natin sa palm po natin. Yan. Kung gaano po siya ka-weakness. Kung gaano po siya ka-weakness and ano, hanggang saan po yung strength niya. Ang kabila po. Yan. Okay naman po. And fingers inspect the size, shape, and symmetry or commissuration. Pwede po makita. Pantay. Pwede niyang gawin ang ROM, the bubukan niya po. And then close niya lang po. For the hips naman po tayo pero susukatin po yung symmetry kung pantay po yung hips niya. Yan. Wala naman po swelling and ang ROM po dyan is forward and background. And for the knee naman, kailangan mo dito. Titingnan natin kung may swelling, wala naman. And confirm the environment test. ROML. I-stretch natin yan. Try mong tumayo. Ayan. Kabila. And for the ayun yung sa itinetest din dun yung pain and injury. Kung meron ka nararamdaman pag tumatakas ka. And sa ankle and feet naman, pwede kang umupo na. Yan. Kung pantay naman. Yan. Pag-take lang natin sa tenderness as well. Wala naman tenderness or swelling. I-access lang po natin yung ROM or the flexion and extension. Ganito rin. Yan. Natataas. Baba. Okay naman. And that's for all. Okay. For documentation naman po, na-document na po namin yung assessment data following po the healthcare policy and agency and evaluation. Magsasend na lang po kami ng follow-up examination based po sa findings na nakuha namin sa expected or normal po na para po sa inyo. And i-relate po namin yung findings po sa previous assessment data nyo po, kung meron po kayo, and report deviation expected or normal findings to the primary care provider.